Boss, kamusta yung sasakyan mo? Pinahatak mo na ba? Tira agad? Ito na ang aking final feedback after 2 years of using the Hyundai Stargazer GL variant. Kung ikaw nga ay naghahanap ng PMS-an and ayaw mo sa kasa, what's up sa inyo mga ka-Jose? It's been a while. Medyo matagal na nga simula nung huling vlog ko dito sa ating Hyundai Stargazer GL variant, and I think this will be the last video na ating gagawin para dito kay Hyundai Stargazer GL variant, no? So sa ngayon, ito na ang aking final feedback after 2 years of using the Hyundai Stargazer GL variant, no? So right now, pupunta tayo kay Sir Randy. Si Sir Randy ay siyang isa sa nagmamay-ari ng isang auto shop kung saan napakarami sa kanya nagme-maintain or nag-PMS. Kung ikaw nga ay naghahanap ng PMS-an and ayaw mo sa kasa, ganyan. Okay, napakagandang serbisyo ang ino-offer nito ni Sir Randy. Mamaya, I believe na feature ko na rin siya sa isa sa mga vlog ko. Yung nasa akin yung yung Mirage G4. So more on Mirage Vios, Expander, and then ngayon PMS ko to sa kanya. So kasama na yung change oil noon and all that. Lilinisin yung makina. Yan. So ngayon, habang papunta tayo doon kay Sir Randy, pag-uusapan natin ang aking huling feedback, okay, dito kay Hyundai Stargazer GL variant. So siguro sa dinami-dami ng owner ng Hyundai Stargazer, especially the GL variant, no, isa ako sa mga nauna. So since 2 years na sa akin tong si Hyundai Stargazer, I'm going to give you feedback. Okay, lahat ng mga pros and cons niya, yung mga good thing and bad thing sa kanya, iano ko sa inyo, i-share ko sa inyo. So syempre, bago ang lahat, pag-usapan natin ngayon kung pasensya na kayo sa camera, medyo mauga dahil sinabit ko lang parang kwintas huwag sa makina. So pwede nyo balikan yung video na yon. Pero I would say, once na napalitan ng tamang oil filter, never na ako nagkaroon ng problema dito. May nag-comment kasi dito sa aking YouTube na sinasabi, boss, kamusta yung sasakyan mo? Pinahatak mo na ba? Tira agad? Parang gano'n. I'm happy to inform you guys na in terms of performance, in terms of hatak, in terms of aircon, in terms of fuel consumption, okay, all goods pa rin to si Starla. Ito ang ating Hyundai Stargazer GL variant. So that I can guarantee you, so long as alagaan nyo to sa maintenance, yung change oil, nothing to worry. Nakapag-drive na ako ng ibang 7-seater before, and I would say na this 7-seater is one of the best, dahil sa mga rason na una-una yung space niya, talagang hindi kayo siksikan kahit na mag 7-seater kayo, and also fuel consumption niya reasonable, hindi siya malakas sa gas. Yung performance niya, though ito ay lang, GL variant lang, standard lang ang driving mode nito, wala siyang sports mode or whatnot, pero doon naman sa driving mode niya, talagang hindi ka naman niya bibitinin. Tama-tama lang. Family car talaga siya, I would say. O nga pala, isa sa reason ba't hindi na rin ako masyadong matagal bago nasundan ko yung review dito kay Hyundai Stargazer natin, dahil naging back to pagiging empleyado. Back to pagiging empleyado tayo, guys. Kaya naman
ayan, wala na rin tayong oras mag-edit ng mag-edit. So ayun, pero kahit papano napaganda pa rin dahil syempre the more na mas matagal yung review, the more na mas malalaman nyo na kung ano talaga yung gamit nitong sasakyan na to, no? Unlike yung 6 months review lang, syempre medyo ano pa yan, hindi nyo pa nakikita yung mga good side and bad side niya. Maybe good side pa lang, and then yung bad side niya hindi nyo pa nakikita. Pero sa akin, pinaka bad side lang sa akin dito is yung, eto nga, yung ano niya, yung A-shape niya dito sa gilid, medyo harang siya. Pero pag nakasanayan nyo naman na, masasanay naman na kayo na malaki yun dito. So medyo either gaganong ka or gaganong ka, dahil nga alam mong may harang dito. So sa iba talagang hassle yun, pero ang sasakyan naman pag madalas mong ginagamit, syempre nakakasanayan mo na. Sa aircon nito, so far so good, wala pa naman naging issue. So before, ginagamit natin to sa pagti-TNVS, Grab, Joyride car. And then yung na-notice ko na humihina na rin yung TNVS, tsaka nakakapagod din ang traffic, nagbalik empleyado tayo. Kinain din natin yung sinabi natin So what's up sa inyo mga kauze, no? So ayun, as you can see naman, grabe naman talaga yung serbisyo ng Lakay Doctors, no? So talagang sila talaga ang pinagkakatiwalaan ko in terms of PMS, especially kung namamahalan ka sa mga presyuhan ng sa presyuhan ng kasa. Okay, so Lakay Doctors talagang subok na. Halos karamihan ng nag-grab dito, Marikina, Cainta, saan pa ba, Antipolo, talagang kahit yung taga-ibang taga-ibang lugar. Actually si Sir Randy, bibihira na rin yan nasa talyer niya, doon sa mismong shop niya. So nag-home service kasi yan home service. So, pero aside from that,
may shop siya, which is yung Lakay Doctor. So kung gusto nyo ng quality talaga na pagpapa PMS without spending too much money, okay, you can contact Lakay Doctors kay Sir Randy. So kung malayo man kayo, Pangasinan, nasa probinsya kayo, and then meron naman kayo, gusto nyo naman magpa home service, nag-o-offer din sila. Kayo na lang makapag-negotiate kung magkano, no? So yun, to sum up everything that we did today. So this is going to be my final vlog regarding with this Hyundai Stargazer GL variant. So far so good. I don't have any complaint. Napakalamig ng aircon niya. Even right now, sobrang tirik ang araw. Number 2 lang ang aircon ko. And then yung niya, yung lamig niya is hindi naman nakatodo. So all goods pagdating doon. And then also fuel consumption niya, nabigyan ko naman na ng review yan, yung fuel consumption niya. So as of this moment, nagte 10.5 siya, 10.2, okay, per liter, 10.2 kilometer per liter. So for a 7-seater, I think that's pretty much reasonable. Hindi talaga siya malakas sa gas. Okay, and then ano pa ba? Suspension, durability, in 2 years time wala naman ako naging problema. So yun, dito ko natatapusin ang ating vlog. So kung meron kayong questions about, or kung hindi nyo pa napapanood yung mga previous vlog ko or review ko about this Hyundai Stargazer GL variant, meron akong I believe mga 5, pang-6 na siguro to na review about sa fuel consumption, ano nangyari sa Hyundai Stargazer ko. Yan. So feel free to watch that Hyundai Stargazer review ko. So babalik na tayo sa pagmamoto vlog. Ang susunod nating vlog is regarding naman sa isang action camera na ating kinuha. Turo ko sa iyo kung nalilinawan kayo sa camera na to. Actually gamit ko na siya ngayon. Okay? Hindi na natin gamit yung Insta360. Dati Insta360 gamit ko eh. Ngayon nagpalit na tayo. So ano yan? On our next vlog naman, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga settings ng kamerang to, ano yung reasons why binili ko yung camera to. So dito ko na muna tatapusin tong vlog na to. Again, this is your Ka Jose. Adios.